Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. 14 anyos nga lalaki samdan human naigo sa gwardya sa usa ka resort sa Cordova nga nagpasalba. Sakyanan natagak sa bungaw sa Barangay Pito, Cebu City, magtiayon angol. Porlon nga naghatod og patay, mibangga sa naghunong nga pick-up truck. Og Christmas lighting sa City of Naga gidagsa. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. 14 anyos nga lalaki nadangat sa Tambalanan, human naigo dihang nagpasalba ang gwardya sa usa ka resort sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Cordova niadtong Sabado sa buntag. Ani ang report. Karong adlaw, gikatakdang ipaubos sa operasyon ang 14 anyos nga biktima aron hingpit nga makuha ang bala nga nagungot sa tuong bahin sa iyang hawak. Mato di Police Staff Sergeant Richie Abaw, investigador sa Cordova Police Station, nga base sa gisaysay sa minor de edad nga biktima nga nagtubag lang siya sa sugo siyang lawas sa kalibunan habig sa usa ka resort sa Barangay Poblasyon dihang nakabantay siya nga may mga minor de edad nga nangambak sa kural sa resort. Pipila ka gutlo, nakadungog siya og duha ka buto sa armas ug natumba siya. Nakabantay na lang siya nga may samad pinusilan ang tuong bahin sa iyang hawak. Ug kay nahadlok siya nga mosulti sa iyang inahan sa hitabo, wa na kini muuli. Ang mga igsuon na niya nga nakabalita kabahin sa hitabo, ang nangita kaniya o giubanan siya sa police station sa iyang inahan aron i-report ang hitabo. Human mada sa Tambalanan ang bata, mihimo og follow-up operation ang Cordova Police sa naasoing resort apan misibat na ang gwardya nga gikatahong nagpasalba. Accordingly, kaning suspect nga security guard is igo lang nagpasalba sa katong duha ka bata nga nangawat. Unya unexpectedly naigo ang bata, ang katong bata nga nalibang lang. Conduct me further investigation dito mi sa hospital, interview na mo ang bata. Iya pong gipamatud-an nga wala gid siya tiuni sa security guard nga wa po siya kay bawo nganong siya ang naigo. Hinuon gi-turn over sa gwardyang si Jimmy Honofre ang armas iyang kauban nga gigamit sa pagpasalba, lakip na ang mga bala ug mga dokumento sa armas. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak, gibutyag sa gwardyang si Jimmy Hinofre nga sukad sa hitabo, wa na mo duty pagbalik ang iyang kaubang gwardya nga nagpasalba. Apan iyang gipasabot nga nahimo lang kadto sa iyang kauban kay makadagang higayunang na biktima sa pagpangawat ang resort nga ilang gibantayan. Rubing siya, timing sa to na kita na yung bata na anak ko na sa sud. Nagdala wire. Kita man wire dala. Na may ebidensya gud, picture man niya. Ora to ma'am, akong gikuan si Muha ma'am kay nisumbong naman siya pagkakuan. Moto na bawaan niya dire nga daghan na tawo nga naigo kunong bata pagpasalba niya. Ang amahan sa biktima nagpabalik-balik usab sa resort aron pangitaon ang gwardyang nakaigo sa iyang anak. Ang gusto bulay na ma'am, akong gwardya mas winder ba? Okay, para atubang na yang sa di mo mo yang buhat ko nga gipusil niya. Dapat pagkaigo dere. Gibutyag hinuon sa Cordova Police nga na-rescue na usab kaniadto ang biktima human kini ilang bigit sa mga pagpangawat sa lungsod. Apan gipasabot sa amahan nga naangin lang ang iyang anak niadtong higayuna. Mao na mong imbestigahan pagid ma'am kay ang katong duha ka bata nga iyang nagisulti nga nakit-an niya nga niambak pud sa kural is among gipangita, and then based sa mga tao dito sa area nga dool wala pud sila kaila. Mao na among kwaong gid unta ang identity sa duha kay para ma-clear out ang bata ug appeal bagid siya sa pagpangsaka dito. Simple po kayo mangawat, alam na ko, ug muna mangawat. Simple po kayo. Sa bigas bahin, gihanay na sa Cordova Police ang kasong frustrated homicide batok sa gwardya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Duha ang naangol human mahog sa pangpang ang usa ka pickup truck sa sitio Tapukong, Barangay Pito, Cebu City. Anang report ni Alan Domingo. Nabali na ang sakinan. Ang ligid na sa taas samtang napiit ang sakay nini nga usa ka babae. Gitabangan kini sa pag-rescue sa mga responders hangtod hingpit nga naugkat. Conscious ra hinuon ang babae. Samtang laking pare sa babae nagkaangkon og angol sa iyang bukton o gidala sila sa Tambalanan. Nahitabo ang aksidente sa sulod sa usa ka subdivision di nagpuyo
ang managpartner. Giingong giparking sa lalaki ang sakyanan diin sa kay ang babae ug aduna unta kinikwaon sa sulod sa balay apan midulhog na ang sakyanan lahos sa pangpang nga dili ra usab kaayo lahom. Wa mo saler ang gibangil sa ligid sa sakyanan. Ang nakasakay gid aniya sir kay katulad gyud ang babae, so ang sigon sa istorya diri is ang laki nagigoko niya ang sakyanan kay napaduong na magdulhog paduong sa pangpang. Samtang nasabutan sa mga homeowners nga butangan na og ali ang dapit na hagbungan sa sakyanan aron dili na masubli pa ang nahitabo. Private property man ni sa village man ni, so magkuan namin ni mamo lang unya unsaya mo makuan sa barangay pod, unsaya mo tabang sa ilang association. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gitabang ang lalaking nagmaneho og pickup truck sa mga sakop sa City Toda ug Talisay City Emergency Team human giingong giatake samtang nagmaneho sa iyang sakyanan. Nahitabo kini pasado alas 3 niadtong Biyernes sa hapon. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, na matikda ni Traffic Enforcer Jupiter Castañares nga wala na moabante ang sakyanan sa intersection bisan og go signal na. Gikan sa San Isidro ang sakyanan og pa left turn aron magpatubil paunta. Pagduol sa traffic enforcer, nakita nga naglingkod patakilid nga wa nay panimuot ang driver. Daling nakaresponde ang emergency responder og daling gida ang pasyente sa Cebu South Medical Center. May laing motorista ang nakaila sa driver ug natawagan ang asawa. Apan ang moong 43 anyos nga driver namatay gyud sa tambalanan niadtong Sabado sa gabii. Matod pa sa doktor nga nagatiman, doon ay dako nga ugat nga nibuto sa iyang ulo. O sumuna nga maglisod na sila sa paghimo o opera, ato lang ipainamdom sa atong mga drivers nga kung panalitan gani doon na mo gipamati sa inyong lawas, palihog sultii in town ang inyong mga pares. Sultii daan, unyahuman pa-check up dayon sa doktor aron at least malikayan or mapugnan nato ang inyong aning sama sa insidente. Patay ang usa ka 33 anyos nga lalaki human nabangga ang gimanehong motorsiklo sa punuan sa kahoy sa sitio Buslot, Barangay Busay, Dakbayan sa Subo kagabii. Naila ang lalaki nga si Antonio Ranan Pontillas Arigo, 33 anyos, mulupyo sa Barangay Talamba ning syudad. Sa impormasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, ang biktima nagmaneho sa iyang motorsiklo padulhog. Giingong mi-overtake kini sa gaunang pribadong sakyanan apan aksidente kining nabangga sa kahoy. Gumikan sa kakusog sa impact, nakaangkon og grabing angol sa kalawasan ang biktima, amoy hinungdan sa iyang kamatayon. Ang nag-inom lang, chill ba? Chill niya, wala kay bawo nga. Mauna din na last niya sa nga inom. Kasi damage sa kwan, sa inyong tanaw, kasi damage ang lawas. Sa ulo, kaniyang ulo, dire kay piang, kanang dislocate niya, kaniyang tiil sa tuhod, balik. Enchanted Christmas theme decoration sa City of Naga gidagsa sa mga tao aron masud-ong ang matahom nga talan-awon. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gisugdan ang kalihukan sa Walk with Mary din giprosesyon ang imahin sa Immaculada Concepcion. Gipahigayon ang pasundayag nga murag anaa sa kalibutan sa Encantasia. Dayon gipahigayon ang countdown alang sa pagpasiga na sa mga dayan-dayan. Apil na ang higanting Christmas tree. Mas ingrande, dihang gipahigayon ang fireworks display. Nasaksihan ang katahom sa palibot sa pagsiga na sa mga suga sa Christmas decorations nga daw ana ka sa laing dimension. Sama sa obra maestra nga istruktura nga gipalibutan sa matahom nga mga buwak nga gasiga-siga nga nakadani usab sa mga tao nga nananaw. Usa lang ni siya sa mga atraksyon sa Pasko diri sa City of Naga, ang gibansagan nga Christmas capital sa South. So kato makita diri hilabihan daghanas mga tao nga nananaw karon diri. Merry Christmas, sir! Merry Christmas, sir! Sa inyo ikasultihan ninyo hang nakita ron? Nindot kayo.
Nindot kaayo ang Naga. Nindot kaayo din first na kung una diri kay buntis ko din karon ikaduhan na ko nanakoy bibi. Nahimo usab kining family bonding din ang uban didto na naglatag og pagkaon, nangyaka og nanihapon. Tungod sa kadaghan sa mga tao halos di na mahulgan og dagom ang kalihukan sama na lang sa arko sa mga suga. Ana usab ang gasiga-siga nga mga kaba-kaba o butterflies nga nakabatog sa mga kahoy. Samtang gikalingawan usab ang mga giant mushrooms ug ang mga dwarf houses. Apil ang City Hall sa Naga na puno usab sa suga. Lain-lain magtima kada tuig. So last year was around the world. Karon kuno usab ni myth na sa kuno ni. Actually I leave it up to all my artists sa City of Naga. We always bring out the child within us. So it happens in Christmas when we adults also feel like we're children because we're joyful, we're happy that it's Christmas. Gisaksihan ang kalihukan sa mga opisyal sa City of Naga o sa unang distrito sa Lalawigan ug ni Governor Gran Garcia. Makapagaan sa kasing-kasing makakita lang sa mga sugang nagdayan-dayan. Malinaw na hinuon ang kalihukan matod sa kapulisan. Maximum deployment sa Sir Alan, no? And I also thank the local government of City of Naga for extending the all-out support with respect to logistical needs sa atong gideploy ni personnel. Merry Christmas to all and I hope you will enjoy what we have in the City of Naga. Kauban si Godfrey Lilian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Paglubong sa usa ka minatay, nalangay human ang purlon nga maghatud unta sa namatay, mibangga sa pickup truck nga nagsubay sa pikas nga lane sa lungsod sa Dalaget. Nahitabo kini niadtong Sabado sa udto sa National Highway sa Barangay Kasay, lungsod sa Dalaget. Giingong nakatagpilaw ang driver sa purlon. Sa pagisusi sa Dalaget Municipal Police Station, padung sa simbahan ang purlon alang sa Riquemas. Kiniunta ang gipauna o go sa one-way nga dan tungod sa gitrabahong widening sa dan. Apan inay mulahos, nikalit hinuon kini og simang paingon sa daan diin gasubay ang truck. Sa kakalit sa hitabo, nikalit og preno ang truck nga mo'y hinungdan nga mibangga sa likod niini ang motorsiklo nga gasunod sa truck. Misangpot kini sa pagkahuot sa trapiko nga mukapin sa usa ka oras. Nalubong rasad hinuon ang minatay ni anang adlaw human ibalhin og laing porlon. Wala rin natalang na anggol gawas lang sa mga sakyanang nalambigit sa aksidente. Nimando si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa kapulisan nga dublehon pa ang pagbantay sa dakbayan ning panahon sa Pasko. Ilabi na panahon unya sa Misa de Gallo. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May lahos-lahos na ni, no? Karon na Christmas season hangtod na sa Sinulog 2025 celebration ang pagsiguro sa lokal gamhanan sa Dagman Sugbo sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw kini ang direktiba sa mayor ngadto sa Cebu City Police Office. Buot masiguro sa mayor nga way daotang mahitabo sa mga kalihukan niining panahon sa Pasko. Gustong patutukan nini ang kasaulugan sa Misa de Gallo nga sugdan sa sunod semana. Subay nini ni Mando si Garcia nga dublihon ang police visibility sa madapit nga dagsaan sa mga tao. Gikinakdang makigtigom ang mayor sa kadakuan sa Cebu City Police Office. Lahos-lahos na sa Pasko ngadto na sa sinulog ang security preparation sa Cebu City. Sa iyon nini, gipadayag sa liderato sa Cebu City Police Office nga andam na ang kapulisan. Gani gipaubos na sa heightened alert ang buhatan o wa na tugutan nga maka-leave of absence niining panahon na. Giklaro nila nga bisan og way hulga nga nadawat apan gipaniguros kapulisan nga mapatuman ang kahapsay ug kalinaw pinaagi usab sa pag-abag sa mga force multipliers og sa community. Sa kapulisan nag-request na sila og additional gasoline
for their vehicles, which I've granted. So I've been very consistent with our visibility in public places. May usa sa mga pahimangno karon sa atong mga otoridad ngadto sa katawhan nga magmatngon aron dili mabiktima sa mga kiriwan og kamot nga posible mo siaw nining panahon sa Pasko ug sa sinulog sa pikas bahin may giklaro usab sa mayor sa syudad nga kadtong gustong manaygon sa dakbayan libre ra kini basta mga ilag permit ngadto sa BPLO niyang permit walay bayad. In fact, doon na daghan kuno ang naisuhan og permit nga manaygon diri sa Cebu City. May daghang salamat, Alan Domingo. Lapu-Lapu City LGU miluwat og cease and desist order sa gihimong development sulod sa Zyrina Mactan Resort human masusi ni Mayor Junard Ahong Chan ang dapit niadtong milabing semana ug nasuta ang mga kalapasan. Ani ang report. Karon lang yung hapon, giserve sa mga sakop sa Task Force Against Anti-Illegal Business Operations ang cease and desist order ngadto sa kasamtangang nag-operate sa Zyrina Mactan Resort. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, human niya ma-inspect ang naasoyng property ni adtong milabing Huwebes, nasuta niyang may gihimong riprap o reclamation habig sa dagat sa maong resort nga walay permit. Naabdan sa mayor, uban ang Task Force Against Anti-Illegal Business Operations nga daw may nagtrabaho pa sa dapit kay wa pa hingpit nga nauga ang gitrabahong riprap. Gani nakadawat og video ang buhatan sa mayor sa aktong pagtrabaho sa riprap sulod sa naasoyng property. Karon gani naghimo tag natay coastal road, we cannot implement without the clearance from the DNR and the PRA. How much more sila? So they will pass first from the city. Kinahanglan sila foreshore list. Gawas ni ini, nasuta usab sa mayor nga may gi-construct nga building ug swimming pool sa resort nga walay permit. Gipasabot ni Chan nga di manginlabot ang dakbayan sa isyu sa kasungian sa duha ka management sa resort kay ang korte na ang morisolba ni ini. Apan naaghat lang siya nga personal nga susihon ang resort kay naalarma siya sa video nga gipost sa social media page sa Zyrina Mactan Resort di nakita ang pugsanong pagsulod sa mga armadong tao nga may dalang mga tag-as nga armas ug na nagsulubog bonet. The last time nga kita ko ginato katong kang Digamo, Governor Digamo. In our part, because as I said, no, this is the first time that I saw na ingon-ani nga incident. Isip City Mayor ug pangu sa Regional Peace and Order Council, bot ipasusi ni Chan ang identity sa naasoyng mga armadong tao. Mato ni Chan, kung basihan ang video, daw man nagkailara ang mga gwardyang nakaputi og uniforme nga nagwardya sa gawas sa resort sa mga armadong lalaki nga pugsanong misulod sa resort. Hinuon sa inisyal nga kasayuran nga nakuha ni Chan, managlahi ang agency sa duha. Apan buot niyang sutaon kung si kinsa ang utok sa hitabo. Muna ito tanaw, no? ang dokumento siguro, ang papilis, kinsa ang nag-hire katong mga nakabunit. Sa naa sa, based on the katong information nga paibaw na to, different agency. Uban ni Marlon Malgazo, Ogrod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Giisa karon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS sa Alert Level 3 ang kusog nga pag-ulbo sa summit event sa Bulkang Kanlaon alas 3:03 kaganihang hapon. Tungod niini mibugwak ang bulkan ug bagang aso nga paspas nga nakasaka sa kawanangan nga miabot sa gihabugon nga 3,000 ka metros. Gipadpad sa hangin sa direksyon nga kasadpan habagatang kasadpan pyroclastic density o PDCS nga gibugwak gikan sa Bulkang Kanlaon. Subay sa IP o thermal camera monitor sa PHIVOLCS. Subay niini giisa sa Alert Level 3 gikan sa Alert Level 2 ang Kanlaon Volcano. Ubos sa classification sa PHIVOLCS, ang Alert Level 3 gihulagway nga anaa sa high level of volcanic unrest. Sa Alert Level 3 mabatyagan na ang nagkakusog nga volcanic earthquakes, mahitabo ang kanunay nga steam o ash explosions, musaka na ang temperatura, acidity o volcanic gas concentration sa mga tubod o ground deformation. Gipaabot usab ang pagkaumol sa lava nga musangkot sa rockfall. Ug ning higayuna mga kapuso, atong sayran ang sitwasyon sa Negros Occidental nunot ni ining pag-alboroto sa Bulkang Kanlaon. Ug makauban nato ang atong Regional Coordinator sa GMA Kapuso Foundation nga ato karon alang sa surgical mission. Makauban nato pinaagi sa phone patch si Miss Amabel Rosiana.
Miss Amabel, maayong hapon ug kumusta karon diha mi sa imuhang nahimutangan? Unsa kini kalaya gikan sa Bulkang Kanlaon? O kaganina mga before 4 o'clock nagkaguliyang gyud ang mga tawo nasaksihan nato nga grabe ang asphalt mga mukabat siguro og mga 30 minutes sobra kay taas-taas gyud siya unya ang mga tawo nagsige na og panguan nagsige nagpanagan binang bawas sa mga estudyante. So, naagyod ta dipit sa may ilahang market sa sentro sa Bagong City, Negros Occidental. Dito ang ganina, dito atong location. So, makita gyud nato ang mga tao, ang mga kabatan-unan nga pag-ulang ng gawas sa ilahang mga klase. So, kuan kana ang asphalt kana mura siya og bus nga naagyod siya grano. Oo, so sakit gud siya, sakit sa mata, sakit sa imuhang buton kung maigo ka. So makita nato sa mga videos nga grabe gud siya ka daghan. Unya kusog pas niya daghan pag ang hangin, kusog ang hangin, sorry. Oo. Miss B, sa imuhang observation, mabantayan ba nimo nga nakaandam ang mga tao? Gi-anticipate na ba ni nila nga mahitabo or nakalitan ang tanan? Wala gyud makaandam. Nakalitan ang mga tao so naami sa gawas tanan. Ako nagmask man ko pero ang mga tao pagtan-aw nako sa akong na ako'y mga 5 pa ka buok nga maso akong gipanghatag sa mga bata so nagdaga na pud sila ni ari na pud sila nako niya wala namang gyud kay 5 ra man ka buok wala gyud nakaandamay wala gyud as in ang mga tao may nalang gani ang katuupang mga drivers kanang mga motorcycle drivers na sila ilahang murag nyo na mga sa unsa na lang itabon sa ilahang ilong para lang makakuan sa atong asphalt. Pero miss na ba kay hibawaan nga naa na by evacuation karon nga gipahigayon diha? Nag-monitor mi, wala pa mi feedback kay marag na busy pa ang ato ang mga partners. So nagpaabot mi kay ready na pod ang GMA Kapuso Foundation nga mag relief operations dinhi sa Negros Occidental. And amo nang gi-prepare na gather na mi data and monitoring also para sa atong relief operations para aniini. Okay, daghang kayong salamat, GMA Kapuso Foundation Regional Coordinator, Ma'am Amabel Rosiana. Ug amping mo diha, Miss Amabel. Thank you. Okay. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. 1,500 pesos ang planong kolektahon matag buwan alang sa mga nanimuyo sa condominium project sa Mandawi City Government. Usa kini sa nahisgutan kaganiha atol sa pag-atubang sa Housing Department Head sa Konseho. Ang report ni Nico Sereno. Sa regular session sa Konseho, miatubang aron maaprubahan ang iyang appointment isip Department Head ang labaw sa Housing and Urban Development Office. Gisaysay ni Carlo Cabahog ang background sa panarbaho ug ang mga plano ug programa sa iyang opisina. Lakip sa napangutana kaniya ang estado sa mga residente nga gipa-relocate ug nanimuyo na sa duha ka building sa Tipolo Condominium Project. Pipila ka buwan na silang nag-istar dito apan wala pa magsugod og singil sa binuwan nga bayronon. Matud sa hudo, sa Enero pa sila sugdan og singil sa 1,500 pesos nga binuwan nga bayad alang sa Homeowners Association. Wag na ma-appeal sila ang budget ang bayranan sila because that was never part of their budget before the fire. And the concern is mapunta, maubsan ang bayranan nila. The real situation on the ground, tinod na ang uban sa naging kalistanan. Pero wala na, just to be clear, ang kanaging pagpapit na kailan niya, it's for them. No? Ilahan na sa huwa nga usage. It's not going sa pagdana na ito sa syudad, but para na sa ilang pag-manage. Napangutana sa Banghudo, kabahin sa Usufruct Agreement, ngagihan ay pakaron sa dakbayan, aron kapirmahan na sa mga residente. Kini aron hingpit nga ma-formalize ang pag-istar sa mga residente sa mid-rise condo housing project. Gipahibaw usab sa Hudo Head kansang appointment giaprubahan na sa konseho, padayon pa karon ang paghimog mga lakang
aron dunay mopondo mismo sa dugang pang mga buildings sa Tipolo. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tulo ang samaran lakip ang duha ka mga minor de edad atol sa nitabong gangwar sa San Remigio, Cebu. Kadlawon kagahapon dihang nag-abot ang duha ka grupo gawas sa covered court sa barangay Tambohon. Duha ang nakaangkon og mga sama dinunggaban nga nag-edad og 15 anyos. Ang ulusab ang 20 anyos sa insidente. Usa sa mga nalambigit sa karambola ang daling mitahan sa kapulisan sa San Remigio. Mato ni Police Senior Staff Sergeant Jeffrey Likin, investigador sa San Remigio Police Station, nahitabo ang insidente bispera sa fiesta sa barangay Tambungon. Nahitabo ang rambol gawas sa dispuhan. Sa investigasyon, mialigar ang mga biktima nga gawas sa pagpanunggab matud pa gipauwanan sila og botelya ug bato sa pikas nga grupo. Tungod niini nibaw sila. Giangkon sa kapulisan nga nagpadayon pa ang ilang investigasyon, ila pangisuta ang hinungdan sa rambol. Sa pasiyo ng investigasyon, nasayran sa kapulisan nga dugay na nagkabangi ang duha ka grupo. 24 anyos nga lalaki nga nasubrahan sa ilimnong makahubog, nabalhog sa bilangguan kay nangguba og sakyanan sa Barangay Poblasyon Pardo sa Dakbayn sa Sugbo. Sangko sa langit ang pagmahay ni Herbert Silva dihang nahuwasan siya sa sulod na sa selda sa Presinto 7 sa Cebu City Police Office. Matud niya nga nag-inom sila sa iyang mga higala gikan sa buntag hangtod na gabhian. Hinungdan nga wa na siya masayod sa iyang gihimo nga iya na dieng naguba ang sakyanan sa usa ka babaeng biktima. Nangayo siya og pasaylo apan desidido ang biktima pasakaan kayod siya og kaso. Mahimo nga data-datahan na ako kung sa pamagi nga mabayaran ko ng akong damage nila. Andam lang umukuan. Nakita aning sakyanan nga nagpark gipanag-iya ni Ma'am Carvey Bandias Julin dito sa Daplin sa Daan. Iyahang ba ang left side portion sa kani handle sa portahan o ang duha ka side mirror. Gikalipay o gipasigarbo sa Mandaue City ang maayong performance sa ilang mga atleta sa bag-uhay lang gihimong Batang Pinoy National Games dito sa probinsya sa Palawan. Ang report ni Nico Sereno. Nag-courtesy call sa opisina sa mayor ang mga batanong atleta, inubanan sa mga opisyales sa Mandaue Sports Commission. Gikan lang sila sa ilang partisipasyon sa Batang Pinoy National Games sa Puerto Princesa City, Palawan. Sulob pa sa kabataan ang ilang mga medalya o gihangop ang ilang maayong performance karon. Gikan sa 21 ka mga medals ni atong 2023 Batang Pinoy, karong tuiga 43 medals ang nalangkat sa team gikan sa Mandaue. Gilangkuban sila sa 68 ka mga atleta. Lakip sa labing daghang nakuhang medals ang mga chess champions nga parehong nag-edad og 12 anyos ug anaa sa grade 7. Si Maika, 6 ka mga medals tanan ang nakuha nga naglakip sa 6 ka golds. Samtang 8 ka medals usab si Crea. Dapat daog kay para naatay ma-bring honor sa LGU Mandaue or sa tanan. Lisod kayo kay ikodrahan kay whole Philippines niya. Dili sa chess sayo kay Batang Pinoy ko niya national niya. Gipasalig ni Mayor Glenn Bersede ang padayon nga suporta sa LGU sa pagpalambo sa sports sa kabarangayan. How much more kung mas dako or mas daghan patag delegation or athletes mapadala pohon, mas daghan gyud ang madasad nato na medal. So worth it gyud ang mga gipangandaman na ning atong mga kabatan-unan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sugod pa lang sa second round sa NCAA Season 100 Men's Basketball, may arangkada na ang Mapua Cardinals. Pinaagi sa giya ni Randy Alcantara nga kanhi Mapua Cardinals player, kumpiyansa ang team nga maangkon ang kampyonato. Malampuson nga naangkon sa Mapua Cardinals ang kadaugan batok sa Benil Blazers sa score nga 82-66.
Gipaning kamutan unta sa Binil Blazers nga makaapas apan gilubong sila sa Mapua Cardinals nga labaw og 16 puntos. Malipayon ang Mapua Cardinals sa ilang kadaugan human sa 33 title drought sa NCAA. Balitang bisdak, lakip ang uban pang mga GMA Network shows ug personalities ng hakot og pasidungog sa Anak TV Seal Awards 2024. Ang pagka-child-friendly o child-sensitive, nakahakot o pasidungog ang GMA Network programs o mga personalities sa Anak TV Seal Awards 2024. Giila isip household favorite programs ang 24 oras nga nakadawat usab og Anak TV Seal. Gipasidunggan usab sa Anak TV Seal ang 24 oras weekend o balitang hali sa GMA Integrated News. Gipasidunggan usab ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, 1 North Central Luzon ug 1 Western Visayas. Gidawat ang mga pasidungog nina GMA Senior Vice President and Head for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. GMA Vice President and Deputy Head for News Program and Specials, Michelle Seva, ug uban pang mga opisyal sa GMA Integrated News. Gitunulan usab sa Anak TV Seal ang New Heroes of the Game, Game On ug New Heroes of the Game opening ceremony sa GMA Synergy. Gihatagan usab og Anak TV Seal Award ang pipila ka mga programa sa GMA sama sa AHA, All Out Sundays, Amazing Earth, Born to be Wild ug uban pa. Lakip sa mga kapuso personalities nga midawat sa mga pasidungog sila si Kuya Kim Atienza, Christian Bautista, Mark Bautista ug Stel sa SB19. Household favorite program usab ang Family Feud, Eyewitness, Kapuso Mo Jessica Soho, Pipito Manaloto ug Pulang Araw. Midaog isip Anak TV female makabata star for television sila Pulang Araw star Barbie Forteza ug unang hirit host Shaira Diaz. Lakip na si May Ilonggo girl star Jillian Ward. Maraming salamat po sa inyong paniniwala na ako po ay isang magandang impluwensya sa mga kabataan at ito po ay magsisilbing inspirasyon para sa akin para patuloy na gumawa ng maganda sa mga bata. Thank you! Malaking bagay itong award na to dahil especially kabataan ang mga pumili nito, mga parents, educators, young children. So, ang sarap lang sa pakiramdam na tinitingala nila ako, na na-inspire ko sila. Inila isip Anak TV male makabata star for television sila Alden Richards ug Michael V. Gibayaw isip makabata Hall of Fame awardee si Drew Arellano. Ang mga programa nga gila sa Anak TV Seal Awards nga gibutaran sa libuang mga ginikanan ug mga professionals isip child-friendly ug child-sensitive shows nga girekomenda sa mga bata ug pamilya. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Uwanon ang pipila ka bahin sa nasod tungod sa nagkalain-laing weather systems. Intertropical Convergence Zone kun ITZZ ang nakaapekto karon sa Mindanao. Shearline usab sa eastern section sa central ug southern Luzon. Northeast monsoon usab sa northern Luzon. Base sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang northern ug eastern Samar, Cebu ug Bohol. Kusog nga pag-uwan ang masinati sa pipila ka probinsya busa ang ngayang mangandam gihapon sa hulga sa mga pagbaha o pagdahi sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod tungod sa mga localized thunderstorms. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 16 ka adlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso.